Sa loob ng 2 taon, naging alila ako sa sarili kong tahanan. Akala ko, pag-ibig ang puhunan para sa isang masayang pamilya. Ngunit ang nakuha ko ay panglalait at isang mukhang puno ng malagkit na icing sa harap ng maraming tao. Pilit nilang inapakan ang aking dangal nang hindi alam na ang ama ko ay ang haring kayang bumili sa kanilang buong pagkatao. Panahon na para sa aking pagbabalik. Sino ang huling tatawa? Huwag kang mag-alala, Marco. Pipirma rin ang babaeng yan. Saan pa ba siya pupunta? Wala na siyang ibang matatakbuhan kundi ang bahay na ito. Isang hamak na probinsyana na walang perang baon, kundi ang kakarampot na dangal na matagal na nating nayurakan. Napatigil ang aking hininga sa likod ng pinto ng aming silid. Ang boses ni Doña Imelda, ang aking biyenan, ay tila isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng gabi. Ngunit mas masakit ang sumunod na narinig ko. Ang mahinang tawa ni Marco, ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat. I know, Mom, masyado lang siyang emosyonal. Akala niya yata ay sapat na ang pag-ibig para manatili siya rito. Don't worry, kapag nakuha ko na ang lagda niya sa waiver ng ari-arian, pwede na natin siyang palayasin ng walang kahit isang kusing. Nakatayo ako sa dilim. Yakap-yakap ang isang maliit na kahon na nakabalot sa lumang dyaryo. Sa loob niyon ay ang isang mamahaling relos na matagal ko nang pinag-ipunan. Naglakad ako ng ilang kilometro araw-araw, nagtipid sa pagkain, at palihim na nagbenta ng mga kakanin sa palengke para lamang mabilhan siya ng regalo sa aming anibersaryo. Gusto ko sanang sorpresahin siya. Gusto ko sanang sabihin na kahit mahirap ang buhay namin sa piling ng kanyang mapang-aping ina, ayos lang ako basta magkasama kami. Ngunit ang sorpresang natanggap ko ay ang katotohanang ang aking asawa ay isa palang estranghero. Ang mga kamay kong magagaspang dahil sa paglalaban ng kanilang mga damit. Ang aking mga paa na pagod sa pagsisilbi sa kanila. Lahat ng yon ay naging basura sa kanilang paningin. Ramdam ko ang mainit na luhang gumugulong sa aking pisngi, ngunit walang tunog na lumabas sa aking bibig. Ang sakit na nararamdaman ko ay tila isang dambuhalang alon na unti-unting lumulunod sa aking pagkatao. Ito na ba ang kapalit ng 2 taon kong pananahimik? Ito na ba ang halaga ng pag-ibig na akala ko ay magliligtas sa akin? Kinabukasan ang bahay ay punong-puno ng ingay at tawanan. Gabi ng malaking anibersaryo ng kumpanya ng pamilya ni Marco. Inutusan ako ni Doña Imelda na magsuot ng isang lumang bestida na kulay kupas na asul. Ito ang bagay sa iyo, Lina. Huwag kang magpapakita sa mga bisita ng mukhang basahan. Kahit na yun naman talaga ang katotohanan. Wika niya habang suot ang kanyang mga alahas na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Habang ang lahat ay nagsasaya, ako ay nanatili sa kusina, naghuhugas ng mga kristal na baso. Ang bawat pagkiskis ko sa pinggan ay tila paglilinis din ng aking sariling sugat. Ngunit hindi nila ako hinayaang manatili sa dilim. Tinawag ako ni Doña Imelda sa gitna ng sulyapan ng mga mayayaman at makapangyarihang tao sa Maynila. Ladies and gentlemen, anunsyo ng aking biyenan habang nakatingin sa akin nang may mapanuyang ngiti. Gusto ko lang ipakilala ang aking manugang, ang babaeng akala niyo ay isa sa aming mga kasambahay. Lina, halika rito. Naglakad ako palapit, nakayuko, bit-bit ang bigat ng aking sinapupunan. 3 buwan na akong buntis, isang lihim na balak ko sanang sabihin kay Marco sa gabing iyon. Ngunit bago pa ako makapagsalita, kinuha ni Doña Imelda ang isang malaking slice ng chocolate cake mula sa mesa. Masyado kang maputla, iha. Mukhang kailangan mo ng konting kulay sa mukha. Sabi niya, bago niya biglang idiniin ang cake sa aking mukha sa harap ng lahat. Ang malamig at malagkit na icing ay humarang sa aking paningin. Narinig ko ang mahihinang tawa at bulong-bulungan ng mga bisita. Ngunit ang pinakamasakit ay nang sulyapan ko si Marco. Hindi siya gumalaw. Hindi siya lumapit para punasan ang aking mukha. Sa halip,
Kinuha niya ang kanyang baso ng alak, uminom, at tumalikod na tila wala siyang nakita. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng aking pag-asa ay naputol. Ang katahimikan sa paligid ay nabasag nang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Isang matikas na lalaki ang pumasok. Ang kanyang boses ay tila kulog na nagpatahimik sa lahat. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang hawakan ang aking anak ng ganyan? Napatigil ang lahat. Ang mukha ni Doña Imelda ay nawalan ng kulay. Si Marco ay nabitiwan ng kanyang baso na nagdulot ng isang matinis na tunog sa sahig. Don Fernando, ang aking ama, ang haring matagal ko nang iniwan para sa isang huwad na pag-ibig, ay nakatayo na sa aking harapan. Pinahid ko ang icing sa aking mga mata at tumingin sa kanya. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng lahat ng bagyong sinuong ko para kay Marco, bakit ako pa ang nananatiling basang-basa sa ulan habang siya ang may hawak ng payong? Don Fernando? Ang bilyonaryong si Don Fernando del Rio? Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang hangin na unti-unting nauubos sa kanyang baga. Ang kaba sa kanyang muka ay mas malapot pa sa chocolate icing na nakabalot sa aking pisngi. Ang mga bisita na kanina ay nagbubulungan sa aking kahirapan ay biglang natahimik, tila mga rebulto na natatakot huminga. Ang bawat hakbang ng aking ama sa sementadong sahig ay naglalabas ng tunog ng kapangyarihan, isang tunog na hindi kailangan ng anumang ingay para makilala. Lumapit siya sa akin, hindi alintana ang dumi ng aking bestida o ang lagkit ng cake sa aking balat. Kinuha niya ang kanyang mamahaling panyo na gawa sa seda at dahan-dahang pinunasan ang aking mukha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Isang galit na alam kong kayang sumunog sa buong gusaling ito kung nanaisin niya. Papa, ang tanging lumabas sa aking tuyot na lalamunan. Ang salitang yon ay tila isang lunas sa 2 taon kong pagtitiis. Ang bigat sa aking dibdib ay bahagyang gumaan nang maramdaman ko ang init ng kanyang palad sa aking pisngi. I'm here, Maria Elena. Patawarin mo ako kung hinayaan kitang manatili sa piling ng mga hayop na ito. Bulong niya sa akin. Sapat na para marinig ng lahat. Ang pangalan ko, ang tunay kong pangalan na itinago ko para sa isang lalaking hindi karapat-dapat, ay tila isang sumpa na binitawan sa gitna ng silid. Lumingon ang aking ama kay Marco na kanina pa nakatulala. Ang baso ng alak ay muntik nang mahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. So ito pala ang liabilities na sinasabi mo sa iyong asawa? Tanong ni Papa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit punong-puno ng panganib. The woman you treated like a servant is the sole heiress of the Del Rio Empire. Ang kumpanyang ipinagmamalaki niyo sa gabing ito? Ang kumpanyang inaasahan niyo para hindi kayo tuluyang mabangkarote? Isang maliit na sangay lang iyon ng aking korporasyon. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang naging putla tila isang bangkay. Lina, Elena, hindi ko alam. Akala ko kasi. Akala mo ay isa lang akong hampas lupa na pwedeng tapakan? Putol ko sa kanyang sasabihin. Pinahid ko ang huling bakas ng icing sa aking noo at tumayo ng tuwid. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman ko ang taas ng aking noo. Ang akala mo ay sapat na ang pagiging asawa mo para tiisin ko ang lahat ng dumi niyo. Marco, hindi ka lang bulag sa katotohanan. Bulag ka rin sa pag-ibig. Humakbang si Doña Imelda patungo sa amin. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila susuko, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling gahaman. Don Fernando, mawalang galang na po. May malaking pagkakamali lang po rito. We love Elena. Isang biro lang yun kanina. Alam nyo naman ang mga party, di ba? Marco, tell them. Sabihin mo kung gaano natin siya kamahal. Ngumiti ako ng mapait. Ang pagmamahal na sinasabi niya ay ang pagmamahal sa pera ni Papa, hindi sa akin.
Nakita ko ang desperasyon sa kanilang mga mata, ang takot na mawala ang lahat ng karangyaan na kinapitan nila sa loob ng maraming taon. Lahat ng investments na ipinangako ko sa inyong pamilya, consider it gone. Deklarasyon ni Papa habang inilalagay ang kanyang Amerikana sa aking mga balikat. By tomorrow morning, your creditors will be knocking at your door. Every single debt, every single property that you mortgaged to keep this facade alive, kukunin ko lahat. You chose to humiliate my daughter. Now, prepare to be humiliated by the world. Napaluhod si Doña Imelda sa sahig. Ang kanyang mamahaling gown ay sumayad sa dumi na siya rin ang gumawa. Lina, please. Pamilya tayo. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Sigaw niya habang sinusubukang abutin ang laylayan ng aking damit. Tiningnan ko siya mula sa itaas, ang babaeng gumapi sa aking pagkatao sa loob ng mahabang panahon. Naramdaman ko ang sipa ng sanggol sa aking sinapupunan, tila nagbibigay ng lakas sa aking desisyon. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ang galit ko ay mas matindi na ngayon. Iniiwas ko ang aking paa nang tangkain niyang hawakan ang aking sapatos. Ang pamilya ay hindi naglalagay ng putik sa mukha ng isa't isa, Doña Imelda. Ang pamilya ay hindi nananakit ng isang babaeng nagdadalang tao. Nanginig ang buong katawan ni Marco. Buntis ka? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon, ang lalaking minahal ko noon, ngunit ngayon ay tila isang estranghero na lamang. Oo, ngunit ang batang ito ay hindi kailanman magkakaroon ng isang amang tulad mo. Tumalikod ako at naglakad palabas ng bulwagan kasama ang aking ama. Ngunit bago kami tuluyang makalabas, narinig ko ang isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong bagay sa loob. Hindi ko nilingon iyon. Alam ko sa aking puso na ang tunog na iyon ay ang pagguho ng kanilang mundo. Habang papalapit kami sa aming sasakyan, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Ligtas na ako. Pero bakit tila may isang malaking katanungan na nananatili sa aking isipan? Totoo bang tapos na ang lahat? O ito pa lamang ang simula ng mas matinding bagyo? Utang mo sa akin ang bawat hininga mo sa bahay na yon, Elena. Huwag kang magmalaki. Dahil kung hindi dahil sa amin, nananatili kang pulubi sa lansangan. Ang boses ni Doña Imelda ay pumalahaw sa tapat ng dambuhalang tarangkahan ng mansyon ng mga Del Rio. Nakatayo ako sa balkonahe, suot ang isang manipis na robe na gawa sa purong seda. Ang amoy ng mamahaling jasmine sa paligid ay dapat sanang nagbibigay sa akin ng katahimikan, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng aking biyenan ay tila mga linta na sumisipsip sa aking bagong nahanap na kapayapaan. Tiningnan ko ang aking mga palad. Kahit na nabalot na sila ng mamahaling lotion at hindi na humahawak ng maruming basahan, tila nararamdaman ko pa rin ang hapdi ng sabong panlaba na ginagamit ko gabi-gabi para linisin ang kanilang mga damit. Ang mantsa ng kahapon ay hindi basta-basta nabubura ng yaman. Dahan-dahan akong bumaba. Bawat hakbang ko sa hagdanang gawa sa marmol ay tila isang deklarasyon ng aking paglaya. Nang makaharap ko sila sa likod ng rehas na bakal, nakita ko ang kaawa-awang itsura ni Marco at ng kanyang ina. Ang kanilang mga damit na kanina lang ay pangmayaman, ngayon ay tila gusot-gusot na dahil sa puyat at takot. Utang na loob, Doña Imelda? Ulit ko sa kanyang sinabi. Ang aking boses ay malamig tila yelo na humahalik sa mainit na balat. Aling utang ang tinutukoy nyo? Ang utang ko ba sa pagpapakain nyo sa akin ng mga tirang pagkain na ayaw nyo nang kainin? O ang utang ko sa pagtulog sa isang silid na mas masikip pa sa inyong imbakan ng sapatos? Elena, anak, huwag kang ganyan. Singit ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng pekeng pagsinta na dati-rati ay nagpapalambot sa aking puso. Nagkamali kami, aminin ko. Pero mahal kita. Isipin mo ang bata. Isipin mo ang pinagsamahan natin
Nung nagsisimula pa lang tayo, hindi mo ba kayang magpatawad alang-alang sa pag-ibig? Naramdaman ko ang pagbaligtad ng aking sikmura. Ang salitang pag-ibig na lumabas sa kanyang bibig ay tila isang malansang isda na itinapon sa aking harapan. Pag-ibig, Marco? Lumapit ako sa rehas, sapat na para makita niya ang puot sa aking mga mata. Naalala mo ba ang kwintas na pamana pa ng aking ina? Ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa kanya. Ibinalita ko sa iyo na nawala iyon. Pero ang totoo, palihim ko yung ibinenta para lang mabayaran ang utang mo sa sugal noong nakaraang taon. Iyon ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo, isang sakripisyong itinuring mong basura. Napaatras si Marco, tila tinamaan ng isang hindi nakikitang suntok. Ang kanyang mukha ay naguluhan. Tila ngayon lang niya napagtanto ang bigat ng mga bagay na kinuha niya sa akin nang walang pasasalamat. Lahat ng pagod ko, lahat ng sipayo na tiniis ko habang minamaliit niyo ako, iyon ang aking naging pambayad sa utang na loob na sinasabi niyo. Pagpapatuloy ko, ang aking boses ay tumaas, ngunit nananatiling kontrolado. Kaya huwag na huwag niyo nang babanggitin ang salitang utang sa harap ko. Dahil kung susumahin natin ang lahat, kayo ang may malaking utang sa akin. Utang ng dangal na ninakaw niyo sa loob ng 2 taon. Kinuha ko ang isang puting sobre mula sa aking bulsa. Ang tunog ng papel na kumakaluskos sa aking kamay ay tila isang babala. Inihagis ko ito sa labas ng tarangkahan at ang hangin ay tinangay ito hanggang sa lumapag sa putikan, sa paanan ni Marco. Ano ito? Tanong ni Marco habang pinupulot ang sobrang may bahid na ng dumi. Iyan ang kalayaan ko at ang bilangguan mo. Sagot ko. Ang mga papeles ng diborsyo. Pirmahan mo yan o sisiguraduhin kong pati ang huling piraso ng lupang kinatatayuan nyo ay kukunin ko sa ngalan ng aking ama. Ang katahimikan na bumalot sa amin ay tila isang makapal na kumot. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Marco habang binubuksan ng sobre. Si Doña Imelda naman ay tila naging isang estatwa. Ang kanyang mga labi ay nakabukas, ngunit walang tunog na lumalabas. Tinalikuran ko sila at nagsimulang maglakad pabalik sa mansyon. Ang bawat yabag ng aking sapatos ay naglalabas ng tunog ng kasiguraduhan. Ngunit sa likod ng aking isipan, may isang tinig na bumubulong. Hanggang kailan susukatin ang halaga ng isang tao base sa kung ano ang kaya niyang ibigay bago siya tuluyang maubos at maging abo. Hindi ka pwedeng huminto, Laina. Marami pa tayong labada. Huwag kang mag-inarte dahil lang sa konting sinat. Noong panahon namin, kahit bagyo ay nagtatrabaho kami sa bukid. Ang boses ni Doña Imelda sa aking alaala ay tila isang latigo na muling humahampas sa aking likuran. Nakahiga ako ngayon sa isang kama na ang lambot ay tila yakap ng ulap. Ngunit ang aking katawan ay nananatiling naninigas sa takot. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng aking silid sa mansyon ay hindi nagdadala ng antok, kundi ng isang madilim na gunita. Ipinikit ko ang aking mga mata at muli kong naramdaman ang lamig ng gabing iyon. 2 taon na ang nakalilipas. Ang ulan noon ay tila galit na mga karayom na tumutusok sa aking balat habang nakaluhod ako sa semento ng labahan. Ang mga kamay ko ay nanginginig hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng mga kurtinang kailangang matapos bago sumikat ang araw. Marco, tawag ko sa aking asawa nang dumaan siya sa kusina para kumuha ng tubig. Ang aking paningin ay malabo na noon dahil sa mataas na lagnat. Marco, pakiusap. Hindi ko na kaya. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Ngunit ang tanging nakuha ko ay isang malamig na tingin. Uminom ka ng paracetamol, Laina. Konting lagnat lang yan. Pinapalaki mo ang usapan. Ayaw ni Mommy na makitang marumi ang bahay bukas pagdating ng mga bisita. Ayusin mo ang trabaho mo. Ang bawat salita niya ay mas malamig pa sa tubig na pilit kong pinuperas mula sa makapal na tela.
Noon ko natanto na sa bahay na yon, hindi ako asawa. Ako ay isang kasangkapan na kailangang gamitin hanggang sa masira. Ngunit sa gitna ng kadilimang yon, may isang aninong lumapit sa akin. Si Nanay Ising, ang matandang tagapagluto na halos wala na ring lakas. Palihim niyang inilapag ang isang baso ng mainit na tubig at isang piraso ng pandesal sa tabi ko. Iha, kumain ka muna ng konti. Bulong niya habang mabilis na lumingon sa itaas, natatakot na mahuli ni Doña Imelda. Huwag mong ubusin ang sarili mo sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyo. May bukas pali na. Huwag kang susuko. Hinawakan ni Nanay Ising ang aking nanginginig na kamay. Ang init ng kanyang palad, ang tanging bagay na nagpaalala sa akin na tao pa rin ako. Isang maliit na piraso ng tinapay, ngunit sa gabing iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa buong buhay ko. Sa gitna ng impyerno, isang patunay na may kabutihan pa ring nananatili sa mundo kahit sa pinakamadilim na sulok. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang makaramdam ako ng isang matalim na kirot sa aking puson. Napahawak ako sa aking tiyan, ang aking sanggol. Ang bawat sipayong tiniis ko noon ay tila nag-iwan ng sugat na hindi nakikita ng mata. Ngunit nararamdaman ng aking sinapupunan. Sinubukan kong bumangon para kumuha ng tubig, ngunit ang aking mga binti ay tila naging hiling na walang buto. Ang silid ay nagsimulang uminog. Ang mga marangyang gamit sa paligid ay naglaho. At ang tanging nakikita ko ay ang mukha ni Marco na tumatalikod sa akin habang ako ay naghihirap sa ilalim ng ulan. Papa! Pilit kong tawag, ngunit ang aking boses ay isang mahinang bulong na lamang. Nararamdaman ko ang malamig na pawis na namumuo sa aking noo. Ang sakit ay lalong tumitindi. Tila may isang kamay na pumipiga sa aking loob. Sinubukan kong abutin ang emergency button sa tabi ng kama, ngunit ang aking mga daliri ay bumigay bago ko pa ito madampyan. Ang huling narinig ko ay ang tunog ng aking sariling paghinga na unti-unting nagiging mabilis at mababaw. Sa gitna ng dilim na dahan-dahang lumalamon sa akin, isang takot ang namayani sa aking puso. Hindi ko pwedeng mawala ang batang ito. Siya na lang ang tanging kayamanan na natitira sa akin mula sa pagkawasak ng aking nakaraan. Ngunit habang ang aking paningin ay tuluyang nagdidilim, isang tanong ang pilit na humahabol sa aking malay. Sapat ba ang yaman at kapangyarihan para gamutin ang isang pusong matagal nang pinabayaan? O huli na ang lahat para sa aming dalawa ng aking anak? Ligtas siya, Maria Elena, pero kailangan mong mamili ang nakaraan mo o ang kinabukasan ng anak mo. Ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang makapal na pader. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang puting kisame ng klinika sa loob ng mansyon ni Papa ay hindi katulad ng madilim at maamag na kisame ng silid-imbakan na tinutuluyan ko noon sa bahay ni Marco. Dito ang amoy ay hindi langis ng piniritong isda o amoy ng sabon, kundi ang bango ng sariwang lavender at ang linis ng mga kagamitang tanging mayayaman lang ang nakakabili. Sinubukan kong ikilos ang aking kamay at doon ko naramdaman ang init ng palad ni Papa. Nakaupo siya sa tabi ng aking kama. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng awtoridad, ngayon ay basa ng luha. Patawad, anak. Patawad dahil huli na nang malaman ko ang lahat. Bulong niya. Ang boses ay basag sa pagsisisi. Tiningnan ko ang aking katawan. Nakasuot ako ng isang gown na gawa sa pinakamalambot na bulak. Ang hapdi sa aking puson ay napalitan ng isang mapurol na kirot. Ngunit ang bawat tibok ng aking puso ay tila humihingi ng tawad sa batang dinadala ko. Ayaw ko na silang makita, Papa. Sabi ko, ang aking boses ay mahina, ngunit may tigagas na ngayon ko lang naramdaman. Ayaw ko nang maging silay na ang asawang sunod-sunuran, ang manugang na punching bag, ang babaeng walang boses.
Hindi ka na babalik doon, Maria Elena. Mula ngayon, ang bawat luhang ibinuhos mo ay babayaran nila ng doble. Sagot ni Papa habang hinahaplos ang aking buhok. Tumayo ako sa tulong ng mga nurse. Bawat hakbang ko sa malambot na alpombra ay tila isang pag-iwan sa mga bakas ng aking lumang sarili. Pumasok ako sa malaking banyo at tiningnan ang aking refleksyon sa malaking salamin na may gintong frame. Ang aking buhok ay mahaba at laging nakatali dahil ayaw ni Doña Imelda na nakakalaylay ito habang nagtatrabaho ako sa kusina. Sabi ni Marco, maganda raw ang mahabang buhok ko. Ngunit ngayon, bawat hibla nito ay nagpapaalala sa akin ng kanyang mga kamay na hindi ako nagawang ipagtanggol. Kinuha ko ang isang matalas na gunting mula sa cabinet. Ang tunog ng talim na nagkikiskisan ay tila isang awit ng kalayaan. Walang ingay, walang pagsigaw. Dahan-dahan kong pinutol ang aking buhok hanggang sa balikat. Ang bawat hiblang nahuhulog sa sahig ay tila mga tanikala na isa-isang napuputol. Nararamdaman ko ang kagaanan sa aking batok. Tila ang bigat ng 2 taong pang-aalipusta ay sumasabay sa pagbagsak ng aking buhok. Hindi na ako si Laina. Nang muli kong tingnan ang aking sarili, ang babaeng nasa harap ko ay may ibang mga mata. Wala na ang takot. Wala na ang pagmamakaawa para sa konting pagmamahal. Ang tanging nakikita ko ay ang apoy ng isang babaeng namatay na at muling nabuhay mula sa sarili niyang abo. Lumabas ako ng banyo at hinarap ang aking ama. Ang aking bagong itsura ay tila isang pahayag ng digmaan na walang kasamang putok ng baril. Papa, gusto ko nang pumasok sa kumpanya. Wika ko nang may kasiguraduhan. Gusto kong malaman kung paano paikutin ang mundo ng mga taong akala ay sila ang may hawak ng tadhana. Ngumiti si Papa, isang nangiting puno ng pagmamalaki. Iyan ang aking anak, ang tunay na Maria Elena del Rio. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking bagong refleksyon, isang madilim na anino ang dumaan sa aking isipan. Ang pagbangon ba ay sapat na para burahin ang mga latay sa aking kaluluwa? O ang bawat hakbang ko pasulong ay paghahanda lamang para sa isang paghaharap na hindi ko pa kayang takasan? Ipadala mo sa akin ang lahat ng record ng utang ng Prime Ventures. Ngayon din, ang boses ko ay naging kasing talim ng isang bagong hasang patalim habang nakaupo ako sa likod ng malaking desk na gawa sa madilim na mahogany. Ang amoy ng mamahaling leather at ang lamig ng aircon sa loob ng opisina ay tila isang banyagang mundo kumpara sa mainit at madungis na kusinang kinagisnan ko sa loob ng 2 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang naglilinis ng sahig. Ako na ang may-ari ng gusaling kinatatayuan ko. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang suot kong designer suit na kulay abo ay tila isang baluti na nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing taglay ko. Tiningnan ko ang aking mga kuko. Maayos, malinis, at wala nang bakas ng mga sugat mula sa pagkayod. Ang bawat pirma ko sa mga dokumentong nasa harap ko ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kayabangan ng pamilya ni Marco. Ma'am Elena, narito na po ang listahan, wika ng aking sekretarya, habang dahan-dahang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng aking mesa. Ang tunog ng papel na dumidikit sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng aking paniningil. Binuksan ko ang folder at doon ko nakita ang katotohanan. Ang kumpanya ni Marco ay tila isang bahay na gawa sa baraha, mabuway, puno ng utang, at tanging ang pondong nanggagaling sa kumpanya ni Papa ang nagpapanatili rito para hindi gumuho. Naalala ko kung paano ako kutsain ni Doña Imelda dahil sa aking kahirapan, habang ang totoo ay ang perang pinambibili niya ng kanyang mga alahas ay galing sa pawis at yaman ng aking ama. Kinuha ko ang aking fountain pen. Ang bigat nito sa aking daliri
ay nagpapaalala sa akin ng mga gabing nanginginig ang aking kamay habang binibilang ang barya para sa pamasahe ni Marco, samantalang siya ay nagpapakasasa sa mga mamahaling bar kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa bawat pagdampi ng tinta sa papel para aprubahan ang foreclosure ng kanilang mga ari-arian, nararamdaman ko ang unti-unting paghilom ng aking mga sugat. Hindi ito paghihiganti na may kasamang galit. Ito ay pagbabalik ng balanse sa mundong matagal nang naging madaya sa akin. Ma'am, nasa labas po ang kinatawan ng Prime Ventures. Ulat muli ng aking sekretarya sa pamamagitan ng intercom. Nagmamakaawa po siyang makausap ang bagong CEO. Sabi niya, nakasalalay daw po ang buhay ng pamilya niya sa desisyon niyo ngayong araw. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam ko kung sino ang nasa labas. Ramdam ko ang tensyon sa hangin. Tila ang tadhana mismo ang nag-aayos ng entablado para sa aming muling pagkikita. Papasukin mo siya. Utos ko sa isang kalmado, ngunit awtoritadong tono. Bumukas ang malaking pinto ng aking opisina. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa makapal na carpet ay tila isang mabagal na marcha patungo sa bitayan. Nakita ko si Marco, haggard, gusot ang barong, at bakas ang kawalan ng tulog sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang briefcase na tila ba ito ang huling salbabida na magliligtas sa kanya sa pagkalunod. Hindi siya tumitingin sa akin sa simula. Nakayuko siya, tila hiyang-hiya sa kanyang kalagayan. Good morning, sir. Ma'am, narito po ako para pakiusapan ang inyong kumpanya na bigyan pa kami ng huling pagkakataon. Ang Prime Ventures ay napatigil siya sa pagsasalita nang dahan-dahan kong iniharap ang aking upuan. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa gitna ng silid na punong-puno ng nakabibinging katahimikan. Nakita ko ang unti-unting paglaki ng kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang mga labi, at ang pagbagsak ng kanyang balikat sa labis na gulat. Elena, bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang hanging naglaho sa gitna ng bagyo. Tumingin ako sa kanya nang walang kahit anong emosyon. Tila tinitingnan ko ang isang estrangherong wala nang halaga sa aking buhay. Hindi ako si Elena, Marco. Wika ko habang dahan-dahang isinasara ang folder ng kanilang mga utang. Ako ang babaeng magpapasya kung may sisikatan pa bang araw ang inyong kumpanya bukas. Sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng opisina ay tila nawalan ng oksiheno. Paano mo haharapin ang taong matagal mong minaliit? Ngayong siya na ang humahawak ng iyong tadhana sa kanyang mga kamay. Nakatingin lamang ako sa kanya. Ang dati-rating mga mata ni Marco na punong-puno ng pangako at lambing, ngayon ay puno na lamang ng pagod at malamig na pawis. Amoy na amoy ko ang mura niyang pabango na humahalo sa amoy ng kaba. Isang amoy na sumasabit sa hangin ng aking opisina. Sa loob ng 2 taon, ang mga mata na yan ang tinitingnan ko bago ako matulog. Umaasa na balang araw ay makikita rin niya ako. Ngayon, sa harap ko, wala na ang lalaking mahal ko. Ang natira na lang ay isang taong nakaluhod sa sarili niyang takot. Elena, please, muli niyang sabi habang dahan-dahang lumalapit sa aking mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kahoy, nanginginig at malamig. Alam kong nagkamali ako, pero hindi ba pwedeng kalimutan natin ang lahat? For the sake of our past, you used to love me so much. You wouldn't do this to me. Narinig ko ang mabigat na paghinga niya. Ang bawat paglunok ay naglalabas ng tunog ng desperasyon sa tahimik kong opisina. Tiningnan ko siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa. Isang awa na mas masakit pa sa puot dahil wala na itong kasamang sakit sa aking dibdib. Ang past na sinasabi mo, Marco? Tanong ko habang binubuksan ang folder sa aking harap at inilabas ang isang manipis na envelope. Inihagis ko ito sa kanyang harapan. Dahan-dahan itong dumausdos at huminto sa kanyang mga kamay. Basahin mo iyan. Nanginginig niyang binuksan ang envelope.
Ang bawat pahina na kanyang binubuklat ay tila humihirit ng pagbabago sa tibay ng kanyang mukha. Sa bawat litrato, sa bawat resibo, nakapaloob ang katibayan ng apartment na matagal na niyang binabayaran. Hindi para sa amin, kundi para sa babaeng kasama niya gabi-gabi, noong panahong nagkukunwari akong natutulog ng mag-isa sa dilim. Ang mga resibo ng mga mamahaling regalo na ibinigay niya sa iba, habang ako ay pinagkakaitan niya ng pambili ng bitamina para sa aking pagbubuntis. Natigilan siya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, ang mga labi niya ay hindi makapagsalita. Ang mga papel sa kanyang kamay ay unti-unting nalukot. Akala ko ba ay wala tayong pera? Akala ko ba ay kailangan nating magtipid para sa kinabukasan ng pamilya natin? Ang aking tinig ay nananatiling mahina, ngunit bawat salita ay tila isang palaso na tumutusok sa kanyang sikmura. Habang nilalabhan ko ang mga damit na isinusuot mo para sa iyong mga meeting, siya ang iniisip mo habang yakap mo ako sa gabi. Elena, nakikinig ka ba sa akin? It was a mistake. Isang kahinaan lang yon. Mom made me do things. Pero ikaw ang mahal ko. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay nabasag. Pilit na kumakapit sa anumang manipulasyon na alam niyang gumagana noon. Ngunit tumayo ako mula sa aking upuan. Ang suot kong sapatos na may sakong ay lumikha ng tunog na nagpaparamdam ng aking presensya sa bawat sulok ng silid. Lumapit ako sa malaking bintana na nagpapakita ng tanawin ng syudad. Ang sinag ng araw ay tumatama sa aking mukha. Wala na ang babaeng nagtatago sa kusina. Wala na ang babaeng naghihintay ng pandesal sa gitna ng unos. Tapos na ang laro mo, Marco. Wika ko nang hindi lumilingon sa kanya. Bukas, ilalabas na ng aking mga abogado ang notice of foreclosure sa inyong tahanan. Wala na ang prime ventures at tungkol sa iyong pamilya, mas mabuti sigurong umalis na kayo bago pa tuluyang mawala ang natitirang dignidad ninyo. Narinig ko ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa makapal na carpet. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang ungol ng hayop na naiipit sa bitag. Pero wala akong naramdamang pagbabago sa aking tibay. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay hindi pala tungkol sa pagsira ng iba, kundi tungkol sa pagpapalaya ng sarili. Si Mommy! Bulong ni Marco habang nakaluhod pa rin. Ang kanyang mga balikat ay nag-uungol sa yak. Si Mommy, hindi niya matatanggap ito. Sinabi niya na gagawa siya ng paraan para hindi tayo matalo. Sinabi niya na may kakausapin siya para siraan ka sa board of directors. Natigilan ako. Ang mga salita niya ay tila isang malamig na hangin na dumampi sa aking batok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-aalala. Kilala ko si Doña Imelda. Sa gitna ng pagkatalo, ang mga taong tulad niya ay nagiging pinakamapanganib. Ano ang kaya niyang gawin ngayong wala na siyang natitira? Unti-unti akong lumingon sa kanya at sa isang iglap nakita ko ang isang hindi kilalang numero na nag-flash sa aking mesa telepono. Isang tawag. Sa gitna ng napakabigat na sandaling ito, sinagot ko ang telepono. Ang boses ng aking sekretarya mula sa kabilang linya ay nanginginig, punong-puno ng takot. Ma'am Elena, may babae pong pilit na pumapasok sa daycare center ng ating compound. Hinahanap po niya ang bata. Dala po niya ang, bago pa matapos ang sasabihin niya, binitawan ko ang telepono. Ang mundo ko na kanina ay payapa, ay biglang nyanig ng isang katotohanang pilit kong ayaw paniwalaan. Apo ko siya, Elena. May karapatan ako sa batang ito, kahit anong yaman ang mayroon ka. Hindi mo pwedeng itago sa amin ang dugo at laman ni Marco. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng daycare center, tila isang babalang dala ng isang paparating na unos. Tumakbo ako sa kahabaan ng koridor. Ang tunog ng aking mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng pusong punong-puno ng takot. Ang bawat hakbang ko ay paghila sa aking hininga. Tila ang hangin ay unti-unting nauubos
Sa bawat segundong hindi ko nakikita ang aking anak, narating ko ang pintuan ng nursery at doon ko nakita ang isang eksenang kailanman ay hindi ko inakalang masasaksihan. Ang aking gintong ballpen na kanina ay hawak ko para sa mga bilyong pisong kontrata ay napalitan ng panginginig ng aking mga daliri. Napilit kumakapit sa hamba ng pinto. Doon, sa gitna ng silid, nakatayo si Doña Imelda. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mamahaling bestida ay may mantsa ng putik. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Hawak siya ng 2 security guard, ngunit ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa munting kuna kung saan mahimbing na natutulog ang aking anghel. Ang munting kama na iyon, na simbolo ng kapayapaan at bagong simula, ay tila naging isang madugong entablado ng aming nakaraan. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang aking dibdib ay tila binibiyak ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat pintig ng aking puso ay may kasamang hapdi. Isang hapdi na nagsimula noong gabing binaliwala nila ang aking pagbubuntis at ngayon ay bumabalik bilang isang dambuhalang alon ng proteksyon. Ang aking paningin ay bahagyang nagdilim, ang paligid ay naging malabo, at ang tanging malinaw sa akin ay ang panganib na dala ng babaeng ito. Bitawan niyo siya. Ang aking tinig ay lumabas na parang isang bulong, ngunit may talim na nagpatahimik sa lahat. Dahan-dahan akong lumapit. Bawat hakbang ay isang pagtitipon ng lahat ng lakas na natitira sa aking kaluluwa. Tiningnan ko si Imelda nang diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay kinatatakutan ko. Ang mga matang dati ay nagpapaiyak sa akin sa gitna ng gabi. Ngayon, wala na akong nakikitang kapangyarihan sa kanila. Ang nakikita ko na lamang ay isang tuyot na balon ng kasamaan. Wala kang karapatan, Imelda. Wika ko. Ang bawat salita ay tila isang hatol na walang apela. Nawala ang karapatan niyo noong gabing hinayaan niyo akong magtrabaho sa gitna ng lagnat habang daladala ko ang batang ito. Nawala ang karapatan niyo noong tinawag niyo kaming basura. Ang batang ito ay hindi bunga ng inyong pamilya. Siya ay bunga ng aking paninindigan. Leyna, pakiusap. Biglang nagbago ang kanyang tono. Ang galit ay napalitan ng isang mapagkunwaring pagmamakaawa na mas lalong nagpasingkit sa aking mga mata. Wala na kaming matirhan. Kinuha niyo na ang lahat. Kahit itong bata lang, hayaan mong makita siya ng kanyang lola. Siya na lang ang pag-asa namin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang pag-asa? Ang anak ko ay gagawin nilang puhunan para sa kanilang muling pagbangon. Ang munting buhay na ito ay ituturing na naman nilang gamit para sa kanilang sariling interes. Humarap ako sa mga guard. Ilabas niyo siya at siguraduhin ninyong hinding-hindi na siya makakatapak muli sa lupang pag-aari ng mga Del Rio. Kung hindi, lahat kayo ay mawawalan ng trabaho bago lumubog ang araw. Habang pilit na inilalabas si Imelda, ang kanyang mga sigaw at mura ay unti-unting humina sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng kanyang pagkakakaladkad sa sahig ay tila isang huling hininga ng aking nakaraan. Nang muling bumalik ang katahimikan, dahan-dahan akong lumapit sa kuna ng aking anak. Hinawakan ko ang kanyang munting kamay. Ang lambot ng kanyang balat ay tila isang gamot sa lahat ng sugat ng aking puso. Ngunit habang tinitingnan ko ang kanyang payapang mukha, isang tanong ang pilit na bumubulong sa aking isipan. Hanggang kailan ako magbabayad para sa isang pagkakamaling ang tanging bunga ay ang anghel na ito? Hanggang kailan mananatiling nakatali ang aming kinabukasan sa mga taong ang tanging alam ay manira? Leyna, buksan mo ang pinto. Anak ko rin ang batang iyan. May karapatan ako. Ang boses ni Marco ay tila isang gasgas na plaka na pilit na humihiwa sa katahimikan sa loob ng aking sasakyan. Nakaupo ako sa likurang bahagi, napapaligiran ng bango ng mamahaling leather at ang malamig na buga ng aircon na tila isang kapa na nagpoprotekta sa akin. Sa labas,
Ang buhos ng ulan ay tila galit na mga luhang bumabagsak mula sa langit. At sa gitna ng unos na yon, nakatayo ang lalaking dati ay itinuring kong mundo. Tinitigan ko siya sa kabilang panig ng bintana. Ang kanyang buhok ay basa, nakadikit sa kanyang noo, at ang kanyang barong ay bakas ang dumi ng kalsada. Mukha siyang pulubi na nagmamakaawa para sa isang sentimo ng atensyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Naalala ko ang gabing iniwan niya ako sa ulan habang nanginginig ako sa lagnat. Noong panahong iyon, ako ang nasa labas at siya ang nasa loob ng komportableng bahay. Walang pakialam kung anong mangyari sa akin. Ngayon, ang tadhana ay tila isang mapagbirong manunulat. Dahan-dahan kong ibinaba ang bintana. Sapat lamang para marinig niya ang aking boses, ngunit hindi sapat para mahawakan niya ang aking balat. Ang amoy ng basang semento at ang lamig ng hangin ay pumasok sa loob. Tila isang paalala ng mundong matagal ko nang tinalikuran. Anak mo, Marco? Ang aking boses ay mahina, ngunit may bigat ng 1,000 bato. Ang batang kinalimutan mong bigyan ng bitamina dahil mas inuna mo ang luho ng iba? Ang batang hindi mo man lang kinumusta noong panahong halos mamatay ako sa pagtatrabaho para sa inyo? Lina, nagbago na ako. Wala na kaming matirhan ni Mommy. Pakiusap, kahit makita ko lang siya. Kahit isang sandali lang. Sigaw niya, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa pinto ng sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga daliri na kumakamot sa makinis na pintura ay tila isang desperadong hiling ng isang taong nalulunod. Hindi na ako si Lina, Marco. Ang babaeng yon ay matagal mo nang pinatay sa iyong kawalang bahala. Wika ko habang tinitingnan ang aking mga kuko na maayos ang pagkakalinis. At ang batang nasa loob ng aking sinapupunan noon, hindi siya kailanman magkakaroon ng isang amang ang tanging alam ay manakit at mangiwan. You are not a father. You are just a painful memory that I am about to erase. Sa sandaling iyon, ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang magmula sa dulo ng kalsada. Ang tunog ng kanilang paghinto sa basang kalsada ay naghatid ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang mundo ay huminto sa pag-ikot. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Marco nang lumapit ang mga opisyal. Ang kanyang mga kamay, na dati ay ginagamit niya para itulak ako, ay ngayon ay pilit na itinaas sa hangin habang nilalagyan siya ng mga posas. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa kanyang mga pulso ay tila isang pinal na tuldok sa aming kwento. Wala akong naramdamang awa. Ang tanging naramdaman ko ay ang kagaanan ng aking dibdib. Tila isang mabigat na kadena ang tuluyan ng naputol. Ma'am Elena, okay lang po ba kayo? Tanong ng aking driver habang dahan-dahang itinataas ang bintana. Ayos lang ako, Mang Tonyo. Ituloy mo na ang pag-andar. Sagot ko. Habang lumalayo ang sasakyan, tiningnan ko sa side mirror ang papaliit na anino ni Marco na isinasakay sa loob ng mobile. Ang kanyang mga sigaw ay nilunod na ng tunog ng malakas na ulan. Niyakap ko ang aking sarili. Nararamdaman ang bawat tibok ng aking puso na tila nagsasabing ligtas na kami ng aking anak. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang malamig na katanungan ang pilit na bumubulong sa aking isipan. Ang pagkakakulong ba ng isang tao ay sapat na para tuluyang makulong ang mga alaala ng sakit na idinulot niya? O ang bawat patak ng ulan ay magsisilbing paalala na ang sugat ng nakaraan ay hindi basta-basta natatakpan ng yaman? Elena, alam ko, may puso ka. Hindi mo hahayaang mamatay ang lola ng anak mo sa ganitong kalagayan, hindi ba? Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin, mahina, nanginginig, at wala ng kahit anong bakas ng awtoridad na dati ay nagpapatalon sa aking puso sa takot. Nakatayo ako sa gilid ng kanyang kama sa charity ward ng pampublikong ospital.
Ang amoy ng antiseptic na humahalo sa amoy ng mga lumang kumot ay tila isang paalala ng lahat ng pighati na aking itinago sa loob ng mahabang panahon. Tinitigan ko siya. Ang kanyang mukha ay puno na ng mga kulubot. Ang kanyang mga mata ay lubog at maputla. Nasaan na ang babaeng nagpahid ng cake sa aking mukha? Nasaan na ang reyna ng mansyon na itinuring akong basahan? Ang nakikita ko na lang ngayon ay isang matandang hapo na pilit kumakapit sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Ang aking awa. Dahan-dahan kong inilapag ang aking mamahaling bag sa upuang gawa sa plastik. Ang bawat kilos ko ay pinapanood niya. Tila ba ako ay isang anghel na magliligtas sa kanya mula sa apoy ng impyernong siya rin ang gumawa. Narito ako, hindi para patawarin ka, Imelda. Wika ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat ng 1,000 alaala. Narito ako para tapusin ang lahat. Kinuha ko mula sa aking pitaka ang isang resibo, ang katibayan ng pagbabayad ko sa lahat ng kanyang hospital bills at ang paglilipat sa kanya sa isang pribadong kwarto. Inilapag ko ito sa kanyang nanginginig na palad. Binayaran ko na ang lahat ng utang mo rito. Hindi dahil mahal kita, at lalong hindi dahil itinuturing kitang pamilya. Ginawa ko ito dahil ayaw ko nang may anumang nag-uugnay sa atin. Ang bawat sentimo ng utang na loob na palagi mong isinusumbat sa akin ay ibinabalik ko na sa iyo ngayong araw. Mula sa sandaling ito, wala ka nang maririnig mula sa akin. Wala ka nang makukuhang kahit anong tulong mula sa mga Del Rio. Nakita ko ang pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi ako natinag. Naalala ko, ang gabing nakiusap ako sa kanya para sa isang basong mainit na tubig nang ako ay nilalagnat, at ang tanging isinagot niya ay ang tunog ng pagsasara ng pinto sa aking harapan. Ngayon, ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay tila isang pader na hindi na kailanman magigiba. Hindi ang pagkakita sa kanya na naghihirap, kundi ang pagkatanto na ang kanyang kapangyarihan sa aking emosyon ay tuluyan ng naglaho. Wala na akong nararamdamang puot, tanging isang malalim na pagod at ang kagustuhang magsimulang muli nang wala ang anino ng kanyang pamilya. Huling pagkakataon na ito, Imelda. Mabuhay ka sa katotohanang ang taong tinawag mong basura ang siyang nagbayad para sa huling hininga ng iyong dignidad. Huling salita ko bago ako tumalikod. Habang naglalakad ako palabas ng ospital, ang tunog ng aking mga takong sa semento ay tila isang hudyat ng paglaya. Ngunit nang makarating ako sa lobby, isang matalim na kirot ang biglang gumuhit sa aking puson. Napakapit ako sa isang poste. Ang aking paghinga ay biglang naging mabilis. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na likido sa aking mga binti. Ang mundo sa aking paligid ay tila bumagal. Ang ingay ng mga ambulansya at ang usapan ng mga tao ay unti-unting lumalayo. Ma'am Elena, okay lang po ba kayo? Ang sigaw ng aking bodyguard na siyang huling narinig ko bago ako tuluyang lamunin ng dilim at ng matinding sakit. Ang oras na aking hinihintay ay dumating na sa gitna ng aking paglaya. Ngunit sa paglabas ng bagong buhay, sapat na ba ang aking lakas para protektahan siya mula sa mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom? Huminga ka ng malalim, Maria Elena. Isipin mo ang buhay na matagal nating ipinaglaban. Huwag kang susuko, anak. Ang boses ni Papa ay nanginginig. Isang tunog ng pagsusumamo na hindi ko akalaing maririnig mula sa isang lalaking bilyonaryo. Hawak niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa akin habang inililipat ako sa isang puting stretcher patungo sa delivery room. Ang bawat ilaw na nadadaanan namin sa kisame ng ospital ay tila mga mabilis na guhit ng puting apoy na sumasabay sa hapdi ng bawat kontraksyon sa aking puso. Naramdaman ko ang malamig na pawis na dumadaloy mula sa aking noo hanggang sa aking mga sentido.
Ang bawat paghinga ko ay tila isang pakikibaka laban sa isang dambuhalang kamay na pumipiga sa aking buong pagkatao. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang imahe ang biglang lumitaw sa aking isipan. Ang gabi ng ulan sa labahan, ang lamig ng semento, at ang kawalang bahala ni Marco. Ginamit ko ang puot na yon bilang panggatong. Kung nakayanan ko ang 2 taon ng impyerno sa kamay ng mga taong walang puso, kakayanin ko ang ilang oras ng hirap para sa buhay na matagal ko nang ipinagdarasal. Ang bawat pag-iri ko ay tila isang pagtulak palabas sa lahat ng pait, lahat ng sipayo, at lahat ng dumi ng aking nakaraan. Narinig ko ang mabilis na pagtibok ng isang makina sa gilid ng aking kama, isang ritmo na tila karera ng 2 pusong nag-aagawan sa hininga. Pagkatapos ng isang mahabang sandali na tila tumagal ng isang siglo, ang nakabibinging ingay ng paligid ay biglang napalitan ng isang bago at mahiwagang tunog. Ang unang iyak ng aking sanggol. Hindi iyon isang ingay lamang, iyon ay isang awit ng tagumpay. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang basbas na naghugas sa lahat ng sugat ng aking kaluluwa. Nang ilapag ng nurse ang mainit at maliit na katawan sa aking dibdib, ang bango ng kanyang balat ay agad na nagpawis sa amoy ng gamot at dugo. Sa sandaling iyon, ang Maria Elena na punong-puno ng galit ay tuluyan ng naglaho at ang isinilang ay isang ina na handang itaya ang lahat para sa munting anghel na ito. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila isang pahina ng libro na mabilis na nilihis ng hangin. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming rest house sa Tagaytay. Ang simoy ng hangin ay may kasamang bango ng mga pine trees at ang lamig na hindi na nagpapaalala sa akin ng ulan, kundi ng kapayapaan. Suot ko ang isang simpleng puting bestida, malayo sa mga magarbo at mabigat na damit na isinusuot ko sa opisina. Dito, wala akong kailangang patunayan sa kanino man. Mama, look, the butterfly. Ang malutong na tawa ng aking anak na si Sofia ay umalingaw-ngaw sa malawak na hardin. Nakita ko siyang tumatakbo sa damuhan. Ang kanyang mga binti ay malakas at maliksi. Kasunod niya si Papa na tila naging bata muli. Karga-karga ang mga laruan ng kanyang kaisa-isang apo. Ang bawat ngiti ni Sofia ay may bakas ng aking mga mata. Ngunit ang kanyang tapang ay tila nanggaling sa lahat ng unos na aking hinarap. Kinuha ko ang isang maliit na kwintas mula sa aking bulsa. Ang kwintas na ibinenta ko noon para sa utang ni Marco na palihim palang binili muli ni Papa para sa akin. Hinawakan ko ang pendant nito, nararamdaman ang kinis ng ginto sa aking palad. Ang kwintas na ito ay hindi na simbolo ng sakripisyo, kundi ng muling pagkabuo ng aking dangal. Nabalitaan ko mula sa aking mga abogado na si Marco ay pinalaya na mula sa kulungan, ngunit wala na siyang babalikang tahanan. Si Doña Imelda naman ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga matatanda. Umaasa sa buwan ng allowance na ipinapadala ko nang hindi nagpapakilala. Hindi dahil sa mahal ko pa sila, kundi dahil ayaw kong magkaroon ng anumang mantsa ang aking konsensya. Ang kanilang parusa ay ang mabuhay sa mundong wala na silang halaga, habang ako ay abala sa pagbuo ng isang mundong puno ng pag-ibig. Tumingin ako sa malayo kung saan ang langit at ang bulkan ay nagtatagpo sa isang asul na guhit. Ang bawat sugat ng kahapon ay naging pilat na lamang na nagpapaalala sa akin kung gaano ako kalakas. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang kalayaan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Ngunit habang pinapanood ko ang aking anak, isang huling katanungan ang pumasok sa aking diwa. Sapat na ba ang 3 taon para sabihing tapos na ang lahat? O ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula lamang kapag natutunan mo ng hindi na lumingon sa likod kahit kailan? Ang bawat pilat sa aking mga palad ay hindi na tanda ng paghihirap,
kundi mga guhit ng isang mapait na nakaraan na naghatid sa akin sa isang matamis na tagumpay. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa loob ng backstage ng Grand Ballroom. Ngayong gabi, ang inaugurasyon ng The Maria Elena Foundation, isang sentro para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Ang suot kong gown na kulay ginto ay tila isang baluti ng liwanag, yakap ang aking katawan na dati ay pinanghinaan ng loob, ngunit ngayon ay puno ng paninindigan. Inayos ko ang aking buhok na ngayon ay maikli at maayos ang pagkakagupit. Wala na ang mahabang buhok na simbolo ng aking pagiging bilanggo sa bahay ni Marco. Ang bawat hibla nito ay sumasalamin sa aking kalayaan. Naamoy ko ang bango ng mga sariwang rosas at lilis na nakapaligid sa silid, isang amoy na malayo sa malansang amoy ng kusinang dati kong kinukulungan. Bumukas ang pinto at pumasok si Papa kasama ang munting si Sofia. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay dahan-dahan at marangal, tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong yugto. "You look breathtaking, anak," wika ni Papa. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. "Sabi ko naman sa'yo, ang tunay na ginto ay mas lalong kikinang kapag dumaan sa matinding apoy." "Salamat, Papa. Kung hindi dahil sa'yo, baka nananatili pa rin akong abo." Sagot ko habang kinukuha si Sofia mula sa kanyang pagkakahawak. Ang munting timbang ng aking anak sa aking bisig ay ang pinakamabigat na kayamanan na hawak ko ngayon. Lumabas kami sa entablado. Ang tunog ng dambuhalang palakpakan ng libu-libong tao ay tila isang dambuhalang alon na bumabalot sa buong bulwagan. Ang mga flash ng kamera ay tila mga bituing kumikislap para lamang sa akin. Sa gitna ng karamihan, nakita ko ang iba't ibang mukha ng tagumpay at kapangyarihan. Ngunit sa isang sulok ng aking isipan, biglang sumagi ang isang balitang natanggap ko kaninang umaga. Si Marco ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang driver ng truck sa probinsya, habang si Doña Imelda ay mag-isang nananahan sa isang maliit na paupahang silid, umaasa sa limos ng mga kamag-anak na dati niyang minaliit. Ang tunog ng kanilang pagbagsak ay hindi naging maingay, kundi isang tahimik na paglamon ng katarungan sa kanilang mga maling gawa. Hindi ko naramdaman ang saya sa kanilang paghihirap. Ang naramdaman ko ay ang isang malalim na hiya para sa kanila. Isang pagkaawa na hindi na nangangailangan ng aking pakikialam. Ang tadhana na ang gumuhit ng kanilang wakas habang ako ang sumusulat ng aking sariling simula. Hinawakan ko ang mikropono. Ang lamig ng bakal nito ay nagbigay sa akin ng huling lakas. Ang kwento ko ay hindi kwento ng isang biktima. Panimula ko. Ang aking boses ay matatag at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang kwento ko ay kwento ng isang babaeng piniling bumangon mula sa putik ng panglalait. Sa lahat ng kababaihang nakikinig ngayon, huwag ninyong hayaang ang halaga ninyo ay itakda ng ibang tao. Kayo ang may-ari ng inyong bukas. Kayo ang reyna ng inyong sariling kaharian. Nang matapos ang aking talumpati, muling gumaralgal ang palakpakan, isang tunog na tila musika ng katarungan. Tiningnan ko si Sofia na nakangiti sa akin mula sa unang hilera. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Habang dahan-dahang naglalakad palabas ng entablado, naramdaman ko ang mainit na sikat ng spotlight sa aking likuran. Ang dilim ng nakaraan ay tuluyan ng nilunod ng liwanag ng kasalukuyan. Ang bawat hakbang ko ay may kasamang pag-asa at patawad. Patawad para sa aking sarili dahil sa pananatili ko ng matagal sa dilim at pag-asa para sa lahat ng bukas na darating. Tapos na ang bagyo. Ang langit ay asul na muli. At sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang buhay. Wala ng katanungan, wala ng pag-aalinlangan. Ako si Maria Elena del Rio at sa wakas, ako ay malaya na. Narito na ang ating merienda. Nanay Icing, magpahinga na po kayo riyan at hayaan nyo ang mga batang katulong
ang mag-asikaso ng mesa. Inilapag ko ang aking kamay sa balikat ni Nanay Ising habang nakaupo kami sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga sa likuran ng aming mansyon. Ang amoy ng bagong luto na suman at mainit na tsokolate ay humahalo sa sariwang simoy ng hangin mula sa bulkan. Ang matandang babaeng ito na palihim na nag-abot sa akin ng pandesal sa gitna ng unos noong ako ay isang alila pa lamang ay hindi na isang utusan. Siya na ang tumatayo kong ina, ang lola na nagmamahal kay Sofia nang higit pa sa anumang hiyas. Tumingin ako sa aking mga palad. Wala na ang mga sugat mula sa sabong panlaba. Wala na ang mga kalyo mula sa pagkakis-kis ng mga maruming sahig. Ang bawat daliri ko ngayon ay maayos, tila isang patunay na ang panahon ay may paraan ng pagpapahilom sa bawat hapdi. Ang utang na loob ko kay Nanay Ising ay hindi ko binayaran ng pera, kundi ng isang tahanang puno ng respeto, isang bagay na ipinagkait sa amin noon sa bahay ni Marco. "Ma, look! I made a crown for you." Tumakbo si Sofia patungo sa akin. Bitbit ang isang korona na gawa sa mga ligaw na bulaklak. Dahan-dahan niyang itiniyad ang kanyang mga paa para ilagay ito sa aking ulo. Ang kanyang maliliit na daliri na dumadampi sa aking noo ay tila mga haplos ng anghel na nagbubura sa alaala ng malagkit na icing na minsang nagmantsa sa aking dangal. Ngumiti ako sa kanya, isang nangiting hindi napilit, isang nangiting hindi na natatakot na baka may mapagalitan. Sa kabilang dako ng mundo, alam kong naroroon pa rin ang anino ng aking nakaraan. Nabalitaan ko ang tungkol kay Marco, isang lalaking pilit na kumakapit sa mga alaala ng yaman habang nagtitiis sa isang maliit na kwartong amoy amag at puno ng alikabok. Si Doña Imelda naman ay nananatiling nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga kamay na dati ay mapanakit ay ngayon ay nanginginig na lamang sa bawat tunog ng pagsasara ng pinto. Sila ay buhay pa, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay matagal nang nabaon sa ilalim ng sarili nilang kasamaan. Hindi na ako naghahanap ng paghihiganti. Ang aking tagumpay, ang bawat tawa ni Sofia, at ang bawat milyong pisong pondo na ibinibigay ko para sa mga kababaihang nangangailangan. Iyon ang aking pinakamalakas na sagot sa kanilang kawalang hiyaan. Ang pag-unlad ko ay hindi nakasalalay sa pagkawasak nila, kundi sa pagbuo ko ng isang buhay na wala na silang puwang. "Nay, ang sarap po ng tsokolate nyo. Gaya pa rin ng dati," sabi ko habang humihigop sa tasa na gawa sa pinong porselana. Dahil puno yan ng pagmamahal, Elena. Iba ang lasa ng pagkaing inihahanda para sa mga taong marunong magpahalaga, sagot ni Nanay Ising habang hinahaplos ang buhok ni Sofia. Huminga ako ng malalim, ninanamnamang kapayapaan na tila isang malambot na kumot na bumabalot sa aming tatlo. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay hindi na nagdadala ng ginaw, kundi ng pag-asa na ang bawat bagyo ay may katapusan. Nakatitig ako sa asul na langit, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok. Ang bawat sugat ay naging isang magandang pilat, at ang bawat pait ay naging tamis ng aking paglaya. Tapos na ang pagtitiis. Nagsisimula na ang tunay na buhay. Ako si Maria Elena del Rio, at sa wakas, ang aking puso ay nakauwi na sa isang tahanang hindi na kailanman muling mawawasak.